ayan ang board of directors na matapos ninda ang sa indang impasse or deadlock kasi it will be at the expense of the Katandunganon. Nasakitan na kaming gusto. And naugma ako dahil si NEA admin, Nani Almeda, talagang sabi niya, aaksyonan ko inigob. And today, we're expecting na maabot ang NEA staff sa VIRAC, tiga-monitor command. As of now, nasa airport na So hopefully, talagang may direktiba talaga ang NEA na aksyonan ang concern na ini. Again, bakong magic iyan na ay pag-abot kang NEA, mawawara na ang load shedding, buda ang rotational brownout. It will have to take some days, 1 to 2 weeks perhaps, kung ano man ang maging desisyon para mailatag, so kapalit na EPSA. Ngunyan, Sir Ferds, imagine kung 2 weeks pa lang ang paglatag kaiyan. That's exactly the same number of weeks na nawara ta dahil sa intramural sa board of directors. So, we did not have to go through this kung naging malibyano ang proseso. Kaya lang, stisay talaga ang people behind. Diba? Yun ang importanteng rason kasi they have to be held accountable. Nga nagkaigwaning araw kaining kaguluhan dyan. Na ang pagkaaram ko talaga, Sir Ferds, oras disqualified ka sa bidding, maski pa ika ang pinakahababa, automatically, you will not have to be considered. Kasi ang piga-apod kaan sa bidding, piga-dive mo. Di ba? Pwede kang mag-dive. Ay, manlalawgaw ako. Bako man akong qualified talaga. Dahil man nga ni daaning 10 years na experience sa off-grid. Pwede akong magsabi na, manlalawgaw lang ako. Malaog ako sa bidding. Although isip ko na bako akong qualified, ida-dive ko. Para bumagsak sa presyo. Para bumagsak ang presyo. Pero, gusto talaga, Sir Ferds, mas barato ang presyo kang kuryente sa isla. Gusto ta iyan. Kaya lang, sa legal na proseso. But we also know na sa mga biddings minsan, bako lang sa kuryente, maski sa infrastructure, magdadive para makuha ang kontrata. Tapos pag adya na-award na, isita na aban-aban, mahagading variation para mag-itaas man siyempre ang presyo. So in short, ano talaga ang interest kang gaday? Makuasa na sa negosyo. Eventually, kung bako man na kwalipikado, dahil masusustain ang project. Dahil tugutan ang variation, ang change of price. Later on, mauunong sa proyekto. Yan ang problema sa pag-dive sa presyo. Kaya nga may guidelines talaga ang mga Bids and Awards Committee baga, nasisay talaga ang nakamit kang mga ano. And yan ang worry ko dyan. May post-qualification din naman pati yan Yes. So, ang problema kaini, kasi in a way, ako, nahihiling ko na pag ang, remember, the board of directors is not part of the bidding process. Iba ang Bids and Awards Committee, iba ang TWG, kaysa sa board of directors. Now, dapat ko tanaka ito, pinatapos ninda ang bidding and then ipipresentar lang sa board of directors ang talagang resulta kang bidding. Diba? Tapos, Usually ako as
kaito no sa Katsu budangon niya na gobernador kita as a hope or the head of procuring entity. Mhm. Dahil ako nakialam dyan sa BAC. Tiga pabayan ko sinda ko anong proseso ninda. Basta ang sabi ko lang, i-FB live nyo an, nganing transparent. Napapansin nyo siguro, kung kang magtukaw ako, Sir Ferds, naka-FB live gabos na bidding kang Kapitolyo. Mhm. So, mahiling talaga kung ano ang proseso. Kung may galino ko sa BAC, mahihiling ko yan. Budak ang katauhan kasi naka-FB live iyan. So, pero ako, dahil ako nakialam na proseso ninda iyan eh. So, ang piga, Nahanap ako. sabi Pag tatabi, present na sa Gov, kuya, duman ako ga desisyon. ang piga sabi tatabing ko niyan sa ladong official ko, nagkaigunin delayed so implementation kasi yung intervention kang board, duman sa lado kang bidding, nagka-problema. Kuda dapat maaraman tabi. Kasi may nadadangog na kita na may mga PBM na nagtahuron kung kisay, halimbawa sa silangan, and then may nadadangog kita na maski nga na itong pahiring ninda na igwaning mga concerns na dapat ihapot kang tao. Igwa bang PBM na nakaaram ka ini na hero kang Mega World? Yan ang mga hapot dapat tabi na maski ako gahapot man na totoo daw ini na mga galutang na concerns. Kasi baad in the course na igwaning kung totoo man iyan o bako paaraman ta kasi baad iyo ang nakadagdag palawgaw dyan sa bidding process na iyan kang Fiselco. So aramon tatabi ang katotohanan. Ako nga ni kung may pagkakataon gusto ko man haputon ang silangan, igwa bang nagkahuron sa Indo na member ning board or ning or PBM ba ang nagkahuron sa Indo manungod sa pag-supply ning kuryente or kung igwa sisay iyan. The people of Catanduanes deserve to know kung igwa ning PBM na involved dyan or dae. Kasi kung igwa, accountable dapat siya kaini. Kung siya ang nagtauning paasa sa Mega World na makasupply siya ng 500,000 liters because there is an assurance allegedly from Silangan and then later on pig-deny ng Silangan, sisay iyan na PBM na iyan kung igwa talaga ng nagkahuron. Kasi ibig sabihin, responsable iyan ang PBM na iyan sa nangyaring delay sa Fiselco as in sa paasa sa Mega World na daimampalan kasi pig-deny na ning Silangan, Sir Ferds, aram nyo matabi iyan ano. So, with that, nakapaasa man lugod ang board na huna ninda totoong igwang 500,000 liters na supply ang Mega World. And So, Tabi Gov, the same question naman sa Dagyab kasi Cebu base ito eh. May kakayahan ba yung Dagyab na mag-supply din kayan? Kasi bakong taga-digdi sa Catanduanes At least duman sa TWG, Sir Ferds, ang evaluation ninda pasado. Buda, as far as I know, ang Dagyat, yan baga ang nag-supply sa Sikihor kang magkaigwaman ng emergency situation kapareho kang nangyayari sa Catanduanes. Ay, gawa na siya in background. Yes. Ang Vivant, if you read sa mga ang Vivant ang ga-supply sa Sikihor, buda sa Cebu, it's a Cebu-based supplier company. Tapigbasa ko inadal ko kung kang nabasa ko ka sa weekend na nagbaliktad na ang
board of directors, binasa ko, sabi ko, ano ang background ka ining Vivan? And even kang first time na mabanggit ni Chairman, Fiselco Chair Santos, nabanggit niya na iyan eh. So kang binasa ko man, sabi ko, ano daw talaga ini? So curious man ako, iling ko man ang background. And there are at least mga 2 or 3 na probinsya na garo Vivant ang supplier, no? And So, actually na-interview at ko si Attorney Angeles siya, Raul Angeles, regarding that sa matter na yan. Sabi ko, dahil ka muna kay guning background duman sa Dagyab and at the same time duman sa Mega World. Kasi kung sa Bangko Sentral lang ang supply, so Mega World, ibig on-grid sabihin, ang Bangko Sentral is on-grid. yes. Sabi ko, anong background sa na ma-supply sa araw kayo ni na Fiselco? Ngaya, Yes, magayon so- ngayon nga po at magayon ngayon na adalan daw ninda eh. Hilingon mo ang Vivan, sinda ang supply sa Sikihor baga kaso kaso starting January 2026. 50-year power supply yan. And then yung sa Palawan, saro sa subsidiary kang Vivant man ang supply dyan. Islaman bagang dakula ang Palawan. So sita ang supplier kang Palawan Electric Cooperative. Hanggang duman sa Coron Buda Busuanga. So and then sa Cebu, aram tama na dakula ang Cebu. Ang kliyente ninda dyan, yung Visayan Electric Company. Maski sa Negros, Igwasinda ning expertise pati sa hydro dyan sa Silay. Aram ko ang Negros tang agum ko halik dyan. Maski sa Bulacan, sa San Ildefonso, Iloilo, igwasinda ning hybrid na solar projects, no? And then sa Pampanga, involved man sinda sa power plant sa Pampanga. Ini nagruluwas bantabi ini sa Inquirer ko iya nabasa sa maski sa internet. May hiling. And then mahiling mo na yung TWG kasi kita na bako man kitang mga technical, yung TWG group kang Fiselco, mga inhinyero yan eh. May aram sila. So we have to trust them na aram ninda ang pigagibo. So hiling after 2 weeks, kang nagbaliktad na ang board, na Vivant na otro ang piga pusninda or dayag. So most likely, nahiling na ninda na ay tama pala ng evaluation kang technical working group, kang mga department heads. We wasted 2 weeks there. And that 2 weeks means na 2 weeks nagasakit ang satuyang mga kaimanwa, ang satuyang mga negosyante. Diba? Tapos, lalaugan pa ng mga kaining mga trolls, kaining mga fake journalists, susulsula na ay i-deflecta papunta kay gobernador ang isyu kasi pagkakataon kang mga politikong nadaog iyo na ang ipasisita si Gob. Iliwan mga kadakol na fake news. Di ba? Kaya nga may mga ga-post na sa mga nakasabot. May nangapuda na ning rally sa June 12 O may mga gasabi na gawarning na. O pwede man na kung gusto talaga magrally kang mga konsumidores, tagasakit na baga talaga kita. O pwede man ngaya, pero dai pagsakyan ng mga politiko. O adyan na naman, oportunidadan kang mga trapo na naman na laugon. O kaya, mga kahimanwa, dapat muklat tabi kita. Kasi kung mapasunod-sunod kita uya sa mga bayadan ng mga trolls, o pautro-otro baga na kunwari ililihis papunta sa gobernador ang issue. O sisay talaga ang nagpabaya. Sisay talagang concernan sa congressman. Kaito baga, si Kong Hector mismo ang gatutok. Pag may problema sa kuryente, si Kong Hector baga ang tutok dyan. Kag sintangani na, Hector! O ngunyan nga pilit tiga
dara ang issue na piga-konekta ang gobernador na para 11 bulan pa sa nakita dyan. Pero mahiling mo sa 11 bulan, reason mo tabi, Sir Ferds, makapirang beses na ako ng meeting hanggang PBBM tabi, nabanggit ko na iyan ang tungkol sa kuryente sa isla.